Naninindigan ang mga mambabatas sa Kamara sa kanilang pangako na magsulong ng mga batas na tiyak na makabuluhan at tumutugon sa pangangailangan ng sambayanang Pilipino. Kaya't sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Faustino Boyjdi III, inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang tatlong mahahalagang panukalang batas. Unang ipinasa ang House Bill 6540 o ang ERC Reform Act. Layo nitong gawing mas independent at epektibo ang Energy Regulation Commission sa pag-regulate ng mga patakaran sa sektor ng kuryente. Sa ilalim ng panukala, papayagan ng ahensya na magamit ang 50% ng kanilang nakokolektang fees para sa kanilang operasyon at serbisyo. Aprobado rin ang House Bill 6276 o ang Housing Loan Condonation Act na magbibigay ng tulong sa mga benepisyaryo ng ilang ahensya ng pabahay sa pamamagitan ng pagbura ng interes at penalties sa mga hindi nabayarang amortization at ang posibilidad na bawasan ang buwanang hulog sa pamamagitan ng loan restructuring. The program for loan restructuring and condonation will be a big help for those who are struggling financially due to their poor economic conditions and will put them a step further into building a home that they can truly call their own. Pangatlo sa mga nakalusot na panukala ang House Bill 6278 na magtatatag ng on-site, in-city, near-city o off-city resettlement program para sa mga informal settlers. As of March 2025, our housing backlog has risen to 8.25 million units, a crisis compounded by government's low production rate and insufficient budget. Dahil dito, napipilitang mamuhay ang libo-libong pamilya sa informal settlements, sa mga tahanang walang maayos na sanitasyon, ligtas na istruktura o katiyakan sa seguridad. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Rania, Congress News.